So mga tol, matapos nga po magpakitang gilas na naman kahapon ni David Benavidez nang idemolish nito ang former world champion na si Demetrius Andrade sa round 6, alam na nga po ng karamihan na si Benavidez na po ngayon ang mandatory sa WBC super middleweight na hawak ni Canelo Alvarez. Agad nga pong hinamon ni Benavidez si Canelo at tinanong ni Benavidez ang mga fans kung si Canelo daw ba ang gusto nilang makaharap niya. Sumang-ayon naman ang mga fans at gustong-gusto talaga na makita na maglaban sila ni Canelo. Pero may balita nga po tayong nasagap mga tol na mukhang may secret negotiation sa pagitan ni Canelo Alvarez at Jaime Munguia. Kaya marami ngayon ang nagsasabi na mukhang iiwas na naman daw si Canelo Alvarez kay Benavidez. Kung sakaling mag-utos daw ang WBC, baka ibakante daw ni Canelo ang WBC belt. So tingnan na lang natin mga tol kung ano ang magiging plano ni Canelo matapos ang impresibong pagkapanalo ni Benavidez kahapon. Dahil kung hindi niya papalagan si Benavidez, baka isipin ng mga boxing fanatics na iniiwasan nga niya si Benavidez. Samantala, napalaban naman sa card ni Benavidez ang bata ni Mayweather na si Cormel Moton na sinasabing susunod sa yapak ni Gervonta Tank Davis. Nagpakitang gilas na naman ito sa pangalawang sabak niya sa pro. Katulad noong unang laban niya kung saan sa round 1 pa lang, tinapos na agad ang kalaban. Ganun din po ang nangyari sa laban niya kahapon. Round 1 pa lang, bagsak na ang kalaban niya na si Hunter. Dahil dyan mga tol, may bagong record na si Moto na 2-0 with 2 knockouts. Habang yung kalaban niya nakalasap ng unang talo, may bagong record na 3 wins and 1 loss. Sa kabilang banda naman mga tol, napalaban nga din po dyan yung tinalo ni Gervonta Tank Davis na si Hector Luis Garcia. Bumalik nga po siya sa super featherweight upang depensahan ang titulo niyang WBA. Subalit minalas na naman po si Hector Luis Garcia dahil nasilat siya ni Lamont Rhodes sa isang split decision. Lumamang nga po sa dalawang hurado itong si Rhodes dahil gurugi itong si Garcia na makatama ng solid si Rhodes at napabagsak pa siya sa round 12. Pero yung bagsak ni Garcia mga tol, sa batok tumama yung suntok. Pero dahil mabilis ang pangyayari, hindi nakita ng referee na batok pala yung tinamaan sa kanya. Kaya tinawag ng referee na knockdown ang pagkabagsak niya. Kaya doon lumamang ng score si Rhodes. At dahil dyan, si Rhodes na ngayon ang kampiyon sa WBA Super Featherweight. Bukod po dyan mga tol, napalaban din dyan ang IBF World Super Lightweight World Champion na si Subriel Matias ng Puerto Rico. Tagumpay nga po niyang nadepensahan ng kanyang titulo nang talunin niya via stoppage sa round 5 ang challenger na si Argaseb. Hindi po kinaya ang malalakas na suntok ng kampyon hanggang magpasya na ang corner na ihinto na ang laban. Dahil dyan mga tol, umabante na ang kartada ni Matias sa 20 wins and 1 loss. Lahat ng tinalo nito galing sa knockouts. Sa kabilang dako naman mga tol, kung nasorpresa si Unified WBA at IBF Super Bantamweight World Champion Marlon Tapales ng bada doping test noong nakaraang araw, nasorpresa nga din po kahapon ang Unified WBC at WBO Super Bantamweight World Champion na Oya Inoue. Pinost nga po yan ni Inoue sa kanyang Twitter at sinabing first surprise doping completed. So ibig sabihin lang yan mga tol, malinis itong si Inoue at ganun din si Tapales.